Isang probinsyang mayaman sa tradisyon. Mga nakagawiang matyagang ipinamamana sa makabagong henerasyon na mas lalo pang pinagtitibay sa paglipas ng panahon. Biheros, magbalik tanaw tayo sa masasayang kwento ni Lolo't Lola. Yung variety na... Ang laki po ng oregano na Oo, ito. di ito kunay yung hybrid. Opo. Ito yung makatas. Tito Tita, Nakita ko yan sa lola ko. Tinuro ni lola kay nanay. Okay. sa lugar kung saan ang bawat pagtitipon ay mas nagiging makabuluhan dahil sa mga pagkain nilang makasaysayan. Sa mga gustong pumunta ng Quezon, panigurado mabubusog kayo sa mga pagkain namin. Makigulo? 3, 2, gusto ko lang malaman, no? 1! Hindi sila kumain ng isang linggo? Makisalo! Okay. Yung chef. At makipiesta. Sagutan nila ang mga kwento, pagkain, pati na rin ang inumin. Kaya, anong hahanapin pa? Balinghoy o kamuting kahoy ang pangunahing produkto sa bayan ng Tayabas. Karamihan sa mga taga rito ay may tanim na balinghoy sa kanilang mga bakuran. At isa sa pinagmamalaking delicacy na gawa rito ay ang minukmuk. Pati po sinasabi po nila nung unang panahon, yung simbolo po ng paglulupak, ito po yung simbolo ng kahirapan. Ay, tama, tama. At yung pagmamahal din ba? So, labor of love. Yan. So, pinapakita po ng lalaki yan sa babae. Noong unang panahon, minukmuk ang iniahay ng mga lalaki sa mga magulang kapag nais nilang ligawan ang anak nilang babae. Pakikipagmukmukan ang tawag sa paggawa ng minukmuk. Susubukin nito hindi lang ang tiyaga, kundi pati ang lakas ng braso at mga kamay ng sinumang gagawa. Mula sa pagbubunot, pagbabalat, paglilinis, hanggang sa pagluluto ng kamuting kahoy, tiyak, tutulo ang pawis nyo. Aba, parang panliligaw lang. Talaga nga namang pinaghihirapan. Isang hamon na hindi inatrasan ni Tatay Isko. Pero paano ho nagsimula yun? Ano po yung nakita nyo kay nanay? Ba, hindi yung kagandahan niya. Nagandahan din man ako. So, paano po nagsimula yung ligawan? Sa mga sayawan yun. Sayawan. Nung unang sayawan, bigyan ka pala kay Bibalag. Doon nagpapangit-pangit sa mga doon nagkakakilala. Paano ho kayo lumapit sa kanya? Aba, di kumapit ako at sasayaw ko. Tapos ano po ba yung first name ni nanay? Akay Betty. Betty. So lumapit po kayo. Sayaw. Ano po sinabi niyo? Pwede pa tayo magkasayaw. Pumayag naman. Pumayag naman po. Tapos, Habang nagsasayaw kayo, ako nga pala si... Betty. Ako nga pala. Kaya may sabi, ako yung Si Betty. So nagsimula po sa sayaw, nauwi po sa bukbukan. Nililigawan niya matanda, magulang ko. Pero sabi niyo, kasama po ito sa ligaw stage. No. So, nagsabay na po ba kayong naglupak? Ano pa kami nagliligawan muna. Bago kalgal ka. May mission taon na. Katipantay. Ngayon ay mahigit 50 taon ng kasal sina Tatay Isko at Nanay Betty. Ang tindi ng minukmuk ah! Parang dalagat bata. So, mula sa pool, hindi ho kayo tumigil sa Ay, paglulupak? tiyaga na kami matanda na. Wow. May alam mo yung ginagamit namin sa bayan, Opo. ay makina naman. Makina na yan. Para at least naman, hindi nakakapagod na po, no? Oo. Yun.
Lalo to. Since 1940. Iba talaga pag labor of love. Ladies and gentlemen, you see food, I see a big heart. Minok-nok. Kapag naging matagumpay sa panliligaw, idiretso na natin yan sa pamamanhikan. Isa pang nakamulatang tradisyon dito ay ang pagdadala ng lalaki sa kanyang nobya ng putahing ito na masasabing fusion ng tinola at sinigang. Natatandaan ko po, Opo. yun nung unang panahon o nung una-una pa, nahagip pa rin naman kami. Bali, yun ang dinadala sa pamamanhikan. Ayun. Mag-asawa, isang babae at isang lalaking manok. Kakain Niyahain? sila, usually magkaharap. Magkano? Pag niluluto po siya, bali sinasabawan lamang na merong malagkit sa loob, glutinous rice. Malakit? Oo, tama. Malagkit. Ibig sabihin daw noon, parang madikit. Parang yung Kitang pagsasama. pagsasama, Malagkit ang pagsasama. yung kanilang pagtingin sa isa't isa, malagkit din, ganyan. Kung bakit maraming sabaw, dahil yung pamamanhikan, Opo. kadalasang inaabot ng mahabang oras at habang nag-uusap sila, nagiinuman. Ayun. Masarap na merong sabaw na Panghigop ka, pulutan. Ang tawag po namin ay pangpulutan. pulutan. At kung bakit naging native chicken, kasi kadalasan gumagawa po niyan ay yung mga nasa bukid. Opo. Ayun ang available na chicken. Yung hinuhuli lang talaga. Opo. Hinuhuli lang. I mean, coincidentally, yun yung organic, yun yung mas healthy. organic. So, yung pagluluto po talaga nito ay gamit-gamit ng gantong palayok na luma or iba-iba naman yan? Depende yan sa bahay, no? May kaldero lang. Kaldero lang. Pero po yung mga ginagamitan ng mga commercial na ganyan. Tama, para maganda yung presentasyon. Maganda sa presentation. Pati depende rin sa history ng anong niluto ng palayok na yan. So, ganun po yung nangyari sa inyo dalawa ni tatay? Opo. Kaya Nung kami po ay inasal, pagkain. more than 39 years. Wow, congratulations. Kami naman siyempre, nag-order na lang. Nag-order na lang. Order na lang po. Pero parang ganun pa rin yung practice nito. Usually not luya. Pero Yeah. as time goes, naging tanlad na lang. At kung dati ay tuwing pamamanhikan o engagement party lang ito inihahain, ngayon ay pwede itong matikman sa restaurant na to. Nyo, yan. Siya yung... Nagustuhan niyo po ba sa ba? Sarap po yung sabaw. Sarap po. Malinis, parang... Masarap sa loob. Ayun. Kapag naman gusto nyong ihiwalay na yung asawa nyo, ano po ba yung... Meron po bang ganon? Wala naman. no? Wala. Yung nga fried chicken, o nag-aaway na manok, ganon, hindi naman. Wala lang, no? Tulad ng minokmok, balinghoy din ang pangunahing sangkap ng budin o cassava cake. Ang pinakamasarap na budin ay matatagpuan daw sa kaling ito. Puro tindahan ng sari-saring pampasalubong mula Quezon ang mabibili rito. Mahigit 4 na dekada nang gumagawa at nagtitinda ng budin si Nanay Chabing at ang kanyang asawa na si Tatay Buling. Okay, Tay. O yun. So, paano po yung proseso na to? Ay ginagawa na dun sa bayan yung misis ko nagtitimpla. Opo. Tapos nun, dito na po... Dadalhin na dito, timpla na. Timplanado na. Tapos nun, dito na po niluluto. Dito na may Pero sinasalin dito sa stainless, no? Para ano na po, measured na po, no? isang takal doon. So, Isang takal lang. Okay. Tapos nun, importante yung proseso na paglagay sa pugon, no? So, mulat sa pulpo talagang yung paraan ng pagluluto nyo ay gamit ang pugon. yung tawag is stone oven. Stone oven, opo, opo. Tapos mo, gaano katagal po nilang niluluto? Pagka kami mga isang oras na din.
Isang oras mahigit. Isang oras kalahati. Tapos na sa... Wow. Paano yung proseso niyan, Kuya? Yung pinakadulo, paano yan? Paano niyo po malalaman? Umpisahin niyo po dito sa pinakakaliwa. Tapos nun... Ngayon last light, tinitingnan. Pag medyo napula-pula na, Opo. medyo hinaan ng gato para pwede hindi na. Hindi, pero paano po yan? Sabihin na natin, nauna po yung pinakakaliwa. Yun naman nahuling baluto. Ano po? Nahuling baluto yun. Ay, yun po yung nahuli. Malapit na sa... dahil sa apoy Ay, malayo sa apoy! Okay. Sa isang araw, nakakagawa sila ng 275 pieces ng budin at umaabot naman ng 600 pieces tuwing holiday. Okay, alam mo, swerte tayo dito dahil nga hindi nagagawa to ng normal customer. Siyempre, nakikita na nila doon na sa mismong store ng Chabings Budin. Yan. Pero ito, bagong luto. Alam naman na, kahit ano naman bagong luto, napakasarap eh. Pero ito, galing pa talaga mula sa pugon. Tay, patikim ha. Ubusin niya. Huwag naman, tay. Kailangan ko makikita. Ako lang po. Okay. Iba rin to. Ito na uwi. Hindi, loko lang. Yung pagka na yung bibiling sa'yo, hindi ka na nakaroon. Ikaw. Loko lang po. Loko lang po. Galing. Ayos. Since 1974. Bang original. Kahit gaano kasimple ang pagkain, basta't masarap, ang original, binabalik-balikan. At matatagpuan ang pagkain yan dito sa Sariaya, ang tinaguriang Heritage Town of Quezon dahil sa daan-daang cultural properties at ancestral houses na meron dito. Heritage na rin ang 46-year-old na bakery na ito na sinimula ng mga magulang ni Mami Agnes. Mula nang ipamana ito sa kanya, sila ng kanyang asawa ang matyagang nagpatuloy nito. Matanda man ang bakery, freshly baked naman araw-araw ang mga produkto nilang pinagong, broas at iba pa. Sa isang araw ay nakakagawa sila ng daan-daang piraso ng pinagong. Ang pinagong hindi authentic kapag wala itong utong. Ito ang tawag sa nakaumbok na parte sa magkabilang dulo ng tinapay na to. Kwento pa nila ay hinahanap-hanap ng mga suki ang utong na to. Ang sigaw ng bayan, utong para sa pinagong! Wala. Ang sikreto naman sa malutong na broas ay ang 2 beses na pagsasalang ito sa pugon. Maingat na binabalot ito dahil madali itong maputol sa sobrang kalutungan. Broas at pinagong ang 2 sa mga binabalik-balikang tinapay dito. Mainit at tinapay para sa mainit na kape. Can't say no to bread and coffee, vijeros. Sweet treat ba ang hanap nyo? Pasok na ang pangmerienderya ng Pilipit. Kalabasa ang pangunahing sangkap nito, kaya no judgment kung makakarami kayo ng tikim. Natural lang matamis ang kalabasa, kaya hindi nila nilalagyan pa ng asukal ang mismong masa ng Pilipit. 2 piso lang ang benta dito. Sulit na mga bihero, di ba? Para sa mga naghahanap ng konti pang tamis, lalagyan ito ng pulot o sugar syrup. Pilipitastic! Pero kung kulang pa sa inyo ang pilipit, tikman nyo ang binagat o minatamis na kalabasa. Itong next dish na titikman natin, ginawa daw nila para makakain ng gulay yung mga batang ayaw kumain ng gulay. Mas matamis pa dahil mukhang hindi siya kasama sa ingredients, pero
malamang meron akong makakain na langgam. At dahil nga minatamis siya, dessert na dessert ang Fields. Yep. Dessert. Kalabasang dessert. Dessert na kalabasa. Mamaya na ulit ang desserts. Baka langgamin na tayo eh. Comfort food, perfect for the cold weather of Lukban. Isang soup-based dish ang Bombay. Nakabalot sa dahon ng saging ang niluto na pork lungs. Tinawag itong Bombay dahil sa paraan ng pagbalot dito na parang headwear na turban ng mga taga-India. Specialty yan sa isang bagong restaurant dito sa Lukban. Itinayo ni Arends ang kanyang restaurant na may layuning ipakilala sa bagong henerasyon ang mga pagkain naging malaking parte ng kanyang kabataan noon, tulad ng Bombay. So, Chef, pag sinabi mong pagkain na galing Lukban, ito ba yung parang, kunyari sabihin natin tubong Lukban kayo, ito yung parang nakasanayan ng mga tao dito na ito yung mga matagal nang inihain sa pagkain natin. So, kasi sa mainstream po, yung Lukban talaga longganisa, abab. Correct. So, ito yung other side. So, ito yung parang sa bahay nila. Okay. Yung mga medyo pawala na po na dishes. Medyo acquired taste po siya eh. So, hindi para sa lahat. Hindi para sa lahat. Sipaga siya. Tapos may garbanzos, chickpeas. Yes po. So, ito yung isa sa mga nakakalimutan ng dishes na Yes po, ito po yung dalawa. pinipigure dito. Yan po yung medyo mga matatanda na lang po yan. Titikman ko pa rin tayo ng ano. Parang nga. Ay, may liver din siya, parang ganun din. May konti po. Opo. Yun yung lasa niya, no? Parang gets ko nga na kailangan acquired taste. Opo, opo. Mga... Siguro yung mga medyo may edad na, mas ma-appreciate siguro nila yung lasa na ganun. Okay. So hindi lang longganisa. Ito yung pwede pa nilang Yes po. matikman dito sa this side of Quezon, no? Yes po. Okay. Kung sa pangkaraniwang araw ay daig pa ang piyesta sa sarap ng mga pagkain, paano pa kung mismong piyesta pa nila ang aking dayuhin? Taon-taon ay pinagdiriwang ang Pahiyas Festival sa Lukban, Quezon. Ito ay bilang pagpupugay sa patron ng mga magsasaka na si San Isidro Labrador para sa masaganang ani sa buong taon. Nagsimula ang pag-aalay ng mga inaaning prutas at gulay sa paanan ng bundok ng Banahaw noong 1500s. Nang maitayo ang kauna-unahang simbahan sa bayan ng Lukban, doon na dinala ng mga magsasaka ang kanilang mga ani. Taon-taon ay naging ritual na nila ito dahil pinaniniwalaan nilang ang pagpalya sa pag-aalay ay maaring magdulot ng kamalasan at kagutuman sa kanila at kanilang buong pamilya. Hindi naman daw sila nabigo sa kanilang panata dahil naging mayabong at masagana nga ang kanilang mga pananim. Kaya hanggang ngayon ay pinagpapatuloy nila ang Pahiyas Festival. Bukod sa napakaraming prutas at gulay na sinasabit sa mga kabahayan tuwing pahiyas, isa pang nagbibigay kulay at buhay ay ang mga kiping. Gumagawa ng iba't ibang disenyo mula sa kiping, tulad ng mga bulaklak at magagarbong chandelier. Sky's the limit sa pagpili ng food dyes o food color para sa inyong kiping. Pero ang dahon na ginagawang hulmahan nito, number 1 choice ang kabal. Marami rin po ditong kabal sa Lukban. Kaya yun po nakasanayan na gamitin para sa paggawa ng keeping. Binubudburan nito ng asukal para mas maging special. Simple, but I don't mind. Just keeping it this way.
barangkada ng saksi sa taunang matagumpay na pagdiriwang ng Piyesta ng Pahiyas ang culinary icon ng Lukban na si Mami Milada Diallo Valde. Dahil sa hilig niya sa pagluluto, nakapagpatayo na rin siya ng sariling restaurant. Kasalukuyang instructor naman si Mami Milada sa isang sikat na culinary school kung saan itinuturo ang mga pinagmamalaking pagkain sa Lukban. At isa na nga rito ang pinakasikat na Lukban Longganisa. Okay po, Nay. Ano po yung minamasa natin ngayon? So, ito yung gagawin nating longganisa. Opo. So, parang ground pork. Okay. Hindi masyadong pino na ground. Yun, napansin mo, malalaki. Meron po bang parang parte ng baboy na kailangan... Ano? Hindi, kahit ano pong parte ng baboy? Kahit anong parte ng baboy. Lalagyan natin ng asin. Asin? Okay. Mano-mano na lang po yan, Nay. Tansya-tansya na lang. Oo. Okay. Hindi, may sukat ako. Ito po yung sukat nyo. paminta, Ito po yung talaga sukat nyo. Okay po, ma'am. Pamienton, o kaya ay pag sa Maynila ay paprika. Paprika. Pamiento naman dito, bawang. At saka, ang sikreto ng lukban ay ang kakaiba na ng lukban longganisa sa iba Opo. ay this oregano. Ito yung variety na Ang laki po ng oregano na ito. hindi ito kun ay yung hybrid. Opo. Ito yung makatas. Makatas. Ito yung pag may sipong ka. Opo. Ay ito, kaya kinatas Pinapasok ko. nyo po sa loob ng ilong nyo po. Kapag Hindi may sipon. naman. Ay, hindi po. Ang sikreto nito ay maraming oregano at maraming bawang. So kaya nga ako gumawa ng libro ay yung back to basic, hindi at my age. Pasado na daw 64. 76. 76? O kaya pala sinabi yung pasado. Pasado na ako. So mga imimix mo maigi. Opo. Stay at least for 1 hour. For 1 hour. Pagkatapos ay I'm using this. Ito yung bituka ng baboy. All natural ang ginagamit na ingredients ni Mami Milada. At ang isa pang kaibahan ng lukbang longganisa ay hindi raw ito nilalagyan ng asukal. Ayon kay Mami Milada, ang tamang paraan ng pagluluto nito ay pakukuluan sa tubig hanggang sa magmantika ang longganisa. Masarap ito kapag naluluto sa sarili nitong taba. Siguro sa mga taong dumadaan sa Lukban or this side of Quezon, talagang alam nyo itong makukulay na keeping. Deep fried, tapos nilalagyan ng asukal, sarap papakin. Usually, Pahiyas Festival talagang sikat yan. Kahit hindi kayo dumaan sa Lukban, makikita nyo sa grocery, kahit saan man kayo, ang Lukbang Longganisa. Pero ito, dahil kakaiba eh, gawa ito ni nanay. Oh, gawa ito ni mami. The very garlicky Lukban Longganisa. Ayun. Ang sarap. From edible flower decors to edible flowers naman tayo, biheros. Matitikman ang lahat ng yan sa isang flower farm dito sa Lukban. Nung kami nagsisimula pa, yung mga bisita namin, pagdating dito, gutom pala at saka uhaw. So naghahanap sila ng kaunting refreshment at mga simple food. So dahil ang aming pinaparami ay mga bulaklak, nakaisip kami, okay, meron naman kasing mga bulaklak na tinatawag nating edible flower. So kaya nagparami kami noon at pakunti-kunti aming pinapakilala yung mga edible flowers sa aming mga turista as part of our farm-to-table concept. Flowerful spring rolls? They got you. Pako salad with flowers. Extra healthy na, extra yummy pa.
Iaabuti ng 1 oras papunta sa Lucena mula sa Lucban. Ang kanilang pinagmamalaki, ang kanilang tamis-anghang na Chami Lucena. Ang salitang Chami ay galing sa Chinese words na cha for stir fry at mi for noodles. Doon pa lang sa Mickey, panalo ka na. Kaya yun ang binabalik-balikan at pinupuntahan dito sa Lucena. Noodles pa lang, malasa na. Ay, so po yung Chami masarap na. Dahil ito ang signature dish ng Lucena, noong 2006 ay ginawa nila ito ng sariling festival. Tuwing buwan ng Mayo, pinagdiriwan ang Chami Festival. Kung saan isa sa mga inaabangang pantimpalak ay ang Chami Eating Contest. Ang Chami Festival has been going on for a while. Malang years na ito sa lungsod ng Lucena. So actually, matagal na namin ginagawa ever since that we started pasayahan sa Lucena. Siyempre, pwede bang hindi natin masaksihan yon? Now, malalaman talaga natin kung ang Chami Chami ay sobrang yummy dito sa Lucena. No? Magkakaroon po tayo ng paligsahan ngayon. At individual competition, malalaman natin kung sino yung pinaka mabilis kumain in the span of 2 minutes. Meron silang 4 bowls of very yummy Chami. Pwede kayo gumamit ng fork. Or yung gusto nyo, lukban na style, hab-hab, kayo na pong bahala niyan. Pero ang very objective of the game, pabilisan. Ready na ba kayo? Yes. Sure? Yes, ready. 3, 2, gusto ko lang malaman, no? 1! Hindi sila kumain ng 1 linggo. Tingnan natin kung tatawa sila, magbo-burp, lalabas yung Chami mula sa kanilang ilong. Tingnan natin kung sila ay... Oo, sometimes kasi malalaman natin kung sila ay Japanese eater pagdating sa pagkain ng noodles. Mga Hapon kasi... Medyo poised pa si ate kumain. Walang ingay. Dahan-dahan. Walang kapois-pois tong katabi niya. Kaharap niya pala talaga parang asong kumain. So, average ay naubos na ang first bowl. Very good. Mga ibang mabibilis na patapos na rin sa second bowl. Ang ating time ay 1 minute na ang nakalipas. You have less than 1 minute to go, 30 seconds to go, ladies and gentlemen, wrap it up. Five, 4, 3, 2, 1, balls down! Tignan natin ha. 2 bowls dito si Kuya. 1 bowl, 1 bowl, 1 bowl. Oh my God! Wait lang! Kaya mo pang tumahol? Hindi na po. Hindi na po. Hindi na. Mukhang meron tayong clear winner. Meron ka bang ginawa para paghandaan tong Chami game na to? Wala po. Wala. Wala po. Wala. Whatsoever, wala. Kumain ka ba kanina? Kumain din? Opo. Mahilig ka kumain? Nasasarapan ka sa Chami ng Lucena? Opo. Siyempre. Na. Kakain ka pa mamaya? Baka po. Ganun po kasarap
ang Chami ng Lucena. Palakpakan po natin lahat na to! Ipinangalan sa ikalawang Pangulo ng Pilipinas na si Manuel L. Quezon ang probinsyang ito. Kaya hindi katakataka kung bakit meron din pagkain na ipinangalan sa asawa niyang si Aurora Aragon. Presenting the Doña Aurora Eggs. Not your typical boiled egg dahil pinalevel up ito. Dahil nakaaangat sa buhay si Doña Aurora noon, kayang-kaya niyang pasarapin ang mga pagkain sa pamamagitan ng paghahalo ng karagdagang sangkap sa mga to. Kaya itong pagkain na ipinangalan sa kanya, sangkatutakang sangkap. Ipalaman sa nilagang itlog ang nilutong giniling. Pahiran ito ng itlog para maging makapit at hindi maghiwa-hiwalay. Tsaka ito'y prito. Boiled egg but make it fashion. O ha? Time out muna sa kainan, biyeheros. Let's make room for more food after we try these exciting activities. Mapa-beginner o expert adventure seeker, pwedeng-pwedeng akyatin ang 50-foot wall na to. Kung hirap naman sa pag-akyat, pwedeng rappelling na lang ang subukan. Mag-bus ka na, Sakto at natsyempohan namin ang grupo ng mga gurong ito na nasa kanilang team building sa resort. Minanilang nila ma'am ang pag-akyat at pagbaba. Kaya sisiw na lang ang 150 meters zipline na to. Gusto mo! Ito na! Perfect for gatherings, retreat at iba pang events ang resort na to na may lawak na 7 hectares. Single rooms, or family rooms, maraming pagpipilian. Isa sa mga recent attractions dito ay ang colorful at Instagram-worthy miniature houses na tinatawag nilang Gallatin, inspired by the film The Hobbit. Dati raw ay pwedeng matulog dito ang mga bisita, pero ngayon ay for picture-taking purposes only na lang. Picture-worthy din ang iba't ibang produkto ng niyog mula sa Quezon. Kaya hindi na nakapagtataka kung ang pagkain ihahanda sa kanilang hapagkainan ay sinasangkapan ng gata, laman, o ubod ng niyog. Isa pang putahe kung saan bida ang ubod ay ang ubod sa tahure. Mukhang simple lang pero napakaraming sangkap. Fermented tofu o binurong tokwa. Ito raw ang magbibigay ng kakaibang lasa sa putaheng ito. Nilalagyan din ito ng dinurog na Romano cookies. Yes mga bihero, may cookies talagang kasama. Hanguin ito at palamigin muna ng konti bago ilagay sa blender. I-blend ng ilang minuto hanggang maging consistent na ang texture nito. Ibuhos ang ginawang sauce sa pinukloang ubod. Ganyan pala itsura ng ubod, no? Kapag hindi... May gata. Opo. Tap. So parang ano siya, so yung ubod po kasi iba-iba yung temperature niya bago maluto. So yung sa gitna siya yung pinaka-tender, palabas mas matigas. Mas matigas. Opo. So every bite iba. So the more na nasa loob, mas malambot po. Sa mga gata po ay talagang paborito ko po yan kasi nga narito po yung mga
puno ng niyog, marami po dito, hindi mo na kailangan bilhin pa. Umakyat ka lang sa puno, makakapagluto ka na ng ginatan. Isa pang pagkain na lalagyan ng gata, ang adobo. Pwede pala yun. Dahil imbis na toyo, gata ang ipinagsasabaw dito. Halos katulad lang din sa pangkaraniwang adobo ang mga sangkap nito. Ang kaibahan lang, nilalagyan ito ng papaya. Ito na ang adobong baka sa gata at papaya. Hindi lang appetizer at main dish ang sinasangkapan ng nyog dahil pati local dessert nilang puto bao ay meron din. Iba yung sarap niya sa ibang puto. Promise, tikman nyo siya dito sa Quezon. Sobrang sarap niya. Masarap siya. Kasi sobrang soft niya tsaka moist siya sa loob. Maligat siya. Masarap. Puto bao. Pwedeng itong agahan, merienda o kahit panghimagas lang pagkatapos ng isang masarap na tanghalian o hapunan. Pinalalaman na ito ng bukayo na ginagamitan ng gumaan o batang nyog dahil mas malambot ito. Puto bao, mi nuevo favorito. Bukod sa pagkain, malaking parte rin ng kultura ng mga taga Quezon ang lambanog. Sagana sa puno ng nyog ang probinsya, kaya marami na rin naglalambanog dito. Ang Tayabas ay nakilala sa lambanog dahil ang lambanog ay kasama sa aming kultura at tradisyon. Ang lambanog ay ginagamit namin sa mga kasiyahan, kapareho ng binyagan, kumpilan at saka mga kasal. So hindi kompleto ang handaan kung walang lambanog. So ito'y kasama na sa aming buhay. Since 1903 pa ang lambanog business na ito ni Sir Lito. At ngayon, meron na silang 10 klase ng lambanog. Ito po ang sinimula ni Josepita Alandi. Siya po ang pioneer ng lambanog sa Tayabas. At hanggang ngayon po ay pinagpapatuloy ko. Ako po ay bali 3rd generation na. At sana may ipasa ko sa aking anak. Dinala raw ng mga Kastila ang teknolohiya ng paglalambanog sa Tayabas. Kaya natutong gumawa ang mga taga rito at ang naging pioneer ay ang pamilya Malyari. Biheros, safe from methanol ang lambanog dito ha. Dapat ay FDA o Food and Drug Administration approved ang bibilhing lambanog. Siguraduhin ding selyado ito at hindi pa nabubuksan. Lahat na yata ng kilalang pagkain sa Quezon, natikman ko na. Meron mo bang hindi? Siyempre, pag pupunta ka dito sa aming bayan, ang dapat hindi mo ma-miss dito ang pagkain ay ang pansit lukban na yung hahabhabin ba. Ang bestseller po, pansit habab. The best. Siya yung laging binibili namin. Laging hinahalam ng mga estudyante. Kaya pala parang may kulang pa. Hindi ko pa pala siya nakikilala. Buong buhay nang ginagawa ni Ate Josephine ang paglalako ng pansit habhab at iba pang merienda sa mga kalsadang Lukban. Isa na lang siya sa natitirang nagtitinda ng pansit habhab na nakakariton. Ano naman po nilalaman yan? Ito naman ay chami, yung manamis-namis. Kapag isang serving po nito, 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos. Sige po, pwede po ba? Okay, salamat. So, ito yung talagang bestseller niya. Oo. Yun, 10 pesos. Ganito, suka. Kahit ano. Si Chon. Mainit. Walang arte kainin at madali lang lutuin ang pansit habhab. Igisa ang bawang at sibuyas. Ihalo ang mga sayote, carrot, at baboy. Haluin. Ilagay ang toyo. At ang star of the show, ang Mickey Noodles. Hayaan lang hanggang sa kumulo. Ihain at kainin ng pahabhab. Ito ang tawag sa paraan ng direktang pagkain ng pansit mula sa dahon ng saging.
Paano pa nagiging mainit ng ganito? Dinala ko dito ay talagang oras na dadating na kayo, saka ko siya niluto. Pag kasi niluto mo agad, nalambot siya. Hindi masarap kainin. Kailan ho kayo nagsisimula? Nito lang. Biyari, araw-araw? Sa araw-araw nagluluto na ako ng alas 9. Pero ito niluluto ko pag paalis na ako, bawa mga 1:30. 1:30 ng hapon? Ng hapon. Labas ako ng 2:30. Tapos nun, uubusin niyo po ba ito o hanggang anong oras lang po? Tapos ito, hanggang alas 6. Hanggang alas 6, ubus na po yan. Saan po yung ronda niyo? Dito lang po? Kanto-kanto, natigil ako. Bawa kanto dito. Thank you. Yan, dyan. Okay. Tapos ay dito sa school. Siyempre, Yan. mabili yan. Pag sigaw ko na, nalabas na sila. Meron po ba kayo turutot po ba yun? O Wala, boses ko lang. Ano po yung sinisigaw niyo? Ay, nakakahiya. Okay na po. Ano po yung sinisigaw niyo? Hindi, marami. Sisigawin ko. Kasi pag narinig nyo, parang ibabang sigaw ko. Lapya, pasit manay! Basta, hindi na stall. Baka naman restaurant na po yung itatayo. Hindi, ayoko ng ganito. Ayaw niyo po na gano'n. Bakit po? Mas gusto kong ganito to. Hanggat kaya ko, magtutulak ako ng kariton. Sa paglipas ng panahon, nag-iiba-iba ang hinahanap ng ating panlasa. Pero ang nakamamangha, walang nakapapantay sa lasa ng mga pagkaing ating kinagisnan at kinalakhan. Dahil kung ano pa ang mas simple, yun pa ang mas espesyal. Kung ano ang hindi nagbago, yun ang mas minamahal. Sa lahat ng natikman ko dito sa Quezon, wala na siguro akong hahanapin pa. Dahil sa bawat luto at subo, higit sa aking tiyan, mas nabusog ang aking puso. Thank you so much for watching Behind Drew videos on YouTube. Please like and subscribe the official YouTube channel of GMA Public Affairs. Just like that. Like and subscribe.